Anyway, mga kababayan, ito na. Panibagong bintang. Hindi nga man lang nirektahan yung pangulo, no? Hindi nirektahan si Martin Romualdez. Hindi nirektang sinabi yung pangalan ni First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Pero yung may gawa daw po dito sa leeg niya, sila daw pong lahat. Sino ba kaaway ng Vice Presidente? Sino ba yung inaaway ng Vice Presidente? Sino ba yung laging bukang bibig ng Vice Presidente na pinaparamdam niya kaaway niya? Di ba po si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, si Martin Romualdez. Yan yung mga kaaway niya. Sino pa ibang iisipin natin, mga bossing, na pinagbibintangan ito? Siguro, mga kababayan, ang ating Vice Presidente nadala na, no? Medyo nahimasmasa na siya doon sa mga sinabi niya, doon sa kanilang press conference na patay daw yung ilaw, pinatayan daw po sila ng ilaw. Pero nasa loob ng kwarto nila yung switch. Nadala na siguro, ayoko na ng susunod na problema, no? Pero gusto ko pa ding ibintang to. Kaya sasabihin ko, silang lahat ang gumawa nito. Okay, pakinggan natin ang Vice Presidente, ha? Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap. Si Kibuloy pala to. No, ito. BP, ano daw po ang nangyari sa leeg ninyo? Gulgol ng leeg mo daw, yung sa sugat. Anong meaning nito, BP? Anong meaning? Anong meaning sinabi mo? Hindi sila nagtagumpay sa paggulgol sa leeg. Hindi sila nagtagumpay sa paggurgur dyan sa leg. Ang tanong natin, mga kababayan, may ganun na palang nangyari. Bakit hindi natin man lang narinig yung mga police blatter, yung nagpa-blatter, inimbestigahan man lang? Bakit parang wala? Parang okay lang ho. Ano? Parang wala lang. Ginurgur nila ako. Okay na yan. Hayaan na natin. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga gagawin. Di ba? Ni hindi man lang natin naulinigan. Ako nga ho, mga boss chief amo sir, ang pumasok sa isip ko nung nakita ko po yung napakahaba dito ng Vice Presidente, ang no joke. Ayan, no joke ha. Ang pumasok ko sa isip, iyan, sabi ni Aliyah. Yan po talaga ang pumasok sa isip ko, mga kababayan, nung una ko pong nakita na meron siyang hiwa dito. No? Kasi po, nung una ko nakita yan, nasa kalagitnaan na po ng, sa pagkakaintindi ko po, depression ng Vice Presidente. Nung nakita ko yan. No? Sabi ko, bakit ngayon parang iba na? Bakit ngayon parang sinasabi na hindi sila nagtagumpay doon sa paggurgur? Samantalang wala silang mga pinablatter, wala tayong mga nakitang pagsabi nila. Eto na lang ho, mga kababayan. Siguro, sige na, panindigan ko na, ginurgur sila nito. Ginurgur nila ako. Bakit? Kasi po, ipit mga kababayan Ipit ang Vice Presidente kung paano niya ipapaliwanag yung sinasabi niyang mayroon siyang inutusan na meron siyang inutusan na tetegi kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Inday Sara Duterte, merong uutos kay Pangulong Bongbong Marcos, merong tetegi kay First Lady Lisa Marcos, at kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi nila maipaliwanag yun. Kaya nga po ang patawag ng NBI sa kanila, paulit-ulit Pero paulit-ulit din po silang, wala. No? Kasi naman, ang NBI din may kasalanan, mga boss. Bakit? Humihingi sila ng advance question Hindi pinagbigyan, no? Sabi ni Divina Balmores, may sayad. Sabi ni Someday, parang peke, hindi namumula. Pero ang tingin ko ho dyan, mga bossing, nung nakita ko yan, nasa kalagitnaan talaga ang Vice Presidente. Actually, ngayon talagang depressed yan May mga moment po na ang Vice Presidente na talagang
yung kanyang mga sagot panglutang na ho no? Gusto niyo makita? Eto, mabilisan lang ho. Panglutang na talaga. Oh, In the NDFL Cup, they are only about ano yung meaning ng ECA? And local armed conflict. ano daw meaning ng NTFL Cup? Oh. Oh. And local, there. Yung punong-puno na yung utak mo, mga kababayan, hindi mo na alam kung ano yung isasagot mo. Hindi mo na alam kung ano yung mga uunahin mong i-solve na problema. Tapos nadagdagan pa nung ganito. Tapos may nagtanong, ano daw po nangyari dyan sa leeg ninyo? Madami nagtatanong. Hindi daw po natuloy yung paggurgur sa inyo. O sinakyan na. No? Sakyan ko na to. Baka ito yung makapagligtas sa akin na mapaniwala ko ang sambayan ng Pilipino. na meron talagang na meron talagang imaginary friend na gustong tumegi sa akin. Kasi sabi nung mga sabi po nung mga congressman, mga kababayan, yun daw pong gustong tumegi sa vice-presidente, imaginary friend lang daw po niya, mga bossing. Tuloy natin to. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako igurgur pero Meron pa ba tayong ibang iisipin mga kababayan kung sino yung sila na tinutukoy ng vice-presidente? Meron pa ba tayong ibang naiisip na mga personalidad kung sino yung kanyang tinutukoy, no? Na sumubok na gumurgur daw po sa kanya, mag-ilaslasin yung kanyang leeg. Wala na pong iba. Kundi yung itinuturing niyang kaaway. Mga bossing, no? Pero BP talagang nung panahon ng una naming nakita yan, wala lang, parang wala lang. No, actually may takip lang dati dito, kulay puti, may bandage, tapos wala na. Wala na explanation. Ngayon na lang lumalim yung explanation ninyo para kumonekta doon sa sinasabi nyo po na merong nagbabanta sa inyong buhay. So, paggawa na paraan, di ba? Naipasok yun, mga bossing. sila Sino ba yun sila, VP? silang lahat. Sila. Pagulgol ng leeg mo daw, yung sa sugat. Anong meaning nito, VP? Anong meaning mo? Anong meaning sinabi mo? Siguro yung mga vlogger ni BP Sara, hirap na, mga kababayan. Hirap nang ipagtanggol ang vice-presidente. Akalain mo, paano nila ipagtatanggol yung pagbabanta, mga bossing. Sasakyan nila si Bato de la Rosa na conditional threat yung ginawa ng Pangulo ng vice-presidente. Wala naman daw hong ganun, mga bossing. Yung mga confidential fund, ano pa ipagtatanggol nila diyan? Ano pa idadahilan nila diyan? Yung Mary Grace Piatos, sasabihin nila, kasi linagay yung Mary Grace Piatos na yun, tsaka inilagay yung Kokoy Villamin at yung Milky chocolate. At yung Chippy nilagay yun kasi confidential nga sa COA. Pati sa COA confidential. At kung meron daw pong mga ganun, mga kababayan, na mga aliases lang daw po, merong nakahiwalay na envelope at nandoon yung pagpapaliwanag kung sino, no? Yung mga kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino talaga. Meron bang ganun ang vice-presidente? Wala ho. Di ba? Pero, ako po, hindi ako mapapaikot ng vice-presidente dyan. Yung sinasabi niyang ginurgur siya, hindi natuloy yung paglaslas doon. Ang nakikita ko po talaga dyan, sarili niya gumawa niyan, mga bossing. Yung ipon-ipon, patong-patong, ang sandamukal na problema po na kinakaharap ng vice-presidente at nadagdagan pa nga po dahil po doon sa pagbabanta na binitiwan niya, yan ang kinahinatnan po, no? Magulat na lang tayo, sasabihin, ipapa-aresto na namin si PBBM. Bakit? Kasi si PBBM yung nagpapagurgur sa akin. Si BBM yung may dahilan kung bakit ako nilaslas.
Samantalang po, no, ang Vice Presidente ang paulit-ulit na nagbabanta po. Nandun yung pagputol ng ulo. Nandoon yung, ano itong recently lang? Nandoon yung ipapategi.